Kitang-kita ang pagkadismaya ng marami sa mga DDS matapos makapagpiyansa at palayain nga si dating Senadora Leila de Lima. Tila naging sunod-sunuran raw kasi ang administrasyong ito sa kung anong gustong mangyari ng kampo ni de Lima. Sa social media ni Lance Kurt Duterte, apo ni PRRD, ipinakita nito ang pagsisisi sa pagsuporta sa Marcos admin. Huwag kang papakita sa akin, Andrew E. Nandidilim paningin ko sa'yo. Sinabayan pa kita sa kanta mong Bagong Pilipinas, Bagong Muka. Sila lang ang sama-samang bumangon. Di kasali ang sambayan ng Pilipinong nalugmok sa kahirapan at pagdurusa. Samantala, ipinaliwanag naman ni Ka Eric at Lorraine Badoy kung bakit mali na makalabas si de Lima at dapat manatili ito sa loob ng kulungan. Ito ang naging pahayag ni Leila de Lima. Gusto ko ring pong pasalamatan ang BBM administration for respecting the independence of judiciary. Sa inyo pong lahat na naniniwala sa akin, maraming salamat po. Hindi nyo po ako pinabayaan. Pinaglaban nyo po ako. Wow. Yun. Sino yung pinaglaban nyo? Sino You know what? Can I just say something? Ma'am, ikaw muna. Yeah. Arguably, the worst, the most corrupt Justice Secretary of our country who coddled drug lords, no? And now, coddled drug lords. And now she's making it seem as if it's a political issue. Diba? So, hindi. Meron talagang rason kung bakit ka na-filean ng kaso. And that's why I'm dismayed because, ano siya eh, Justice Secretary, no, na nakipagsayawan sa mga drug lords. And this is what happened to our country, na napakaraming mga anak natin ang nasira ang buhay, napakaraming pamilya ang nasira ang buhay dahil sa droga. And no less than the Justice Secretary then gave them protection, no? That this is what's happened. So to make it seem as if it's a political issue, it's not true. Parang si Maria Ressa palusot, di ba, na this is about Duterte again, when in fact, what she committed was cyber libel. Had nothing to do with the president. Correct. So, it's the same thing with this, no? Ma'am, dagdagan ko lang yung punto ni Ma'am Lorraine. Yeah. Agree ako dyan. From the start, pinapalabas nila na she was politically persecuted by the Duterte government. Kaya yung mensahe na binasa ni Brother Franco is full of malicious insinuation against the former president. Yeah. As if si Pangulong Duterte ay hinahawakan niya sa liig ang mga korte during his incumbency as president. No, that is farthest from truth. Ang binabanggit natin, hindi po si Duterte nagpakulong kay Leila de Lima. Korte. The Department of Justice filed the case and then the court evaluated kung totoo o pwede siyang labasan ng warrant of arrest. It was not President Duterte who issued the several warrants of arrest. It was the court. Nirespeto natin yon. And as bilang abogado siya, former Justice Secretary Brother Franco, Ms. Ina and Ma'am Lorraine, he should also respect that kind of evaluation during that period ng korte sa isinabmit na information about drug trafficking. Pangalawa, nakikialam dito ang European Union. Yes. Nakikialam dito ang International Criminal Court, ang UN Human Rights Council, ang Canadian Parliament, at ang mga kaalyado nila sa Amerika na mga miyembro ng Democrat Party. At pinapalabas nila na hindi totoo itong kasong ito. Hindi pa nga ito nahusgahan. The court is still on the process of trial sa remaining 1 or 2 cases pa niya sa drug trafficking. Pero gusto nilang palabasin na siya at pinipressure nila ang administration ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. by sending out letters na sinasabi nila na this is a political persecution and this should be an issue that should be viewed not on the criminal content of the complaint but rather on the intent of political persecution. Hindi po tayo naniniwala doon kasi sapagkat kung totoo yung sinasabi niya na political persecution ito, eh bakit naniwala ang korte sa presented evidence during the time na in-evaluate ito 6 years ago? So posibleng nagbago ang mga pagtingin ng korte as the process of presentation of evidence come out ay hindi na kukumpleto pa ang mga ebidensya. May mga recant ng statement. Sabi ni Ms. Ina, is it because wala nang suporta para sa mga testigo kay Eric sa very sensational and controversial case? That can be possible, Ms. Ina, na wala nang gana yung mga testigo pagkatapos na bumaba sa pwesto bilang Pangulo si Pangulong Duterte. Ang third point namin dito, very simple. If you were given and granted temporary liberty by the court, former Senator Leila de Lima, they enjoy it.
embrace it. But please, wag mo na kaming pasabugan ng propaganda para sabihin mo sa amin na ang pagkakakulong mo at ang pagkalaya mo ay dahil wala na si Duterte sa kapangyarihan. Excuse me, that is farthest from truth. Sapagkat kung totoo yung sinasabi mo, na hawak sa liig ang mga korte ng panahon na presidente si Pangulong Duterte, edi sana kinonvict ka niya, di ba? Sinabihan niyang, Judge Belisanyo, i-convict niyo na yan hanggang presidente ako. Hindi. Hinayaan niyang ang korte ay uminog sa kanyang cycle of judicial process at kaya inabutan ka ng bagong administrasyon na kayon ay pinagpupurihan mo, samantalang tinawag mo na magnanakaw ito ng panahon ng eleksyon. Yeah. Ayaw ko sa magnanakaw kayo ni Trillanes. Samantalang ngayon, kayo ay nagsisilbing bodyguard na ng administrasyon na ito. Sino ngayon ang namumulitika? It's not the Duterte government, it's you, former Senator De Lima. Also, what I find particularly galling, no, Eric, Ina, Franco, mga kababayan, no, yung nakakasikmura dito, yung pakikialam ng ibang bansa. Anong pakialam nila sa atin? Na we are a sovereign nation and we have our own judicial system. Anong pakialam nila? Anong alam nila tungkol sa atin? Hindi nga tayo nakikialam sa kanila, di ba? Kasi marunong tayo magrespeto. So that part, apart from galling me, it concerns me because I heard, now I was listening to Sass, no? And then she was saying that this is a part of a greater design, no, of the Liberal Party and the Western powers to eventually at some point also demand for certain things like the abolition of the NTF-ELCAC, that sort of thing, no? So I'm watching this whole thing and I want to take a bigger look at the bigger picture, no? So that kind of narrative really concerns me. Yes. Ina? Well, yung kaso kasi ni dating Senator Leila de Lima, no, isa kasi ito sa mga naging daan, no, para makita talaga ano ba yung meron sa loob ng New Bilibid Correct. Prison. That's right. Ganun kalala, no, Shocking. mismo It was sa loob, shocking. no, Tama ka. ng pambansang piitan natin, ay nagluluto ng mga droga na siya nagsusupply At saka din, no? nakikipag-party ang Justice Secretary Yes. sa mga drug lords. Convicted no? drug lords. Yun yung ano talaga, nung pinapamukha. Kaya nga parang ano ba magiging implikasyon nito? Kasi parang bilang isang kabataan din, natitingnan mo yung nangyari, parang nakakatakot. Kasi anong magiging anong iisipin, no, magiging mensahe nito sa mga drug lords ngayon, 'di ba? Mga kaso, sabi nga lumalala na may mga ganun tayo na rin. Hindi ko alam, parang sa akin lang sige nandiyan yung gumagana yung ating judicial system, ating justice system. Pero yung magiging impact din ito sa kabuuan ng war on drugs kasi parang magiging sabihin na naman yan, di ba mali yung ginawa ng nung nakaraang administrasyon, totoo yung extrajudicial killings, etc. Parang yun yung nakita ko isang magiging mukha nito na for sure, no, gagamitin ito ng mga komunistang terroristang grupo na ayun na naman na ICC kasi pupunta yung talaga ICC dito kasi ito wala na yung dating Pangulo pero si De Lima lumaya na kasi at mukhang lalabas, Miss Ina, sa binabanggit mo na magiging substantial proof ng CPP at Liberal Party Group sa ICC at sa mga interventionist na mga foreign powers sa Europe. Nakita nyo, wala palang kaso talaga. Pinagbintangan siya. At exactly. ang pangalawa na punto natin dito, ang mas nakakatakot dito, kung hahayaan o i-reverse ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang kanyang desisyon na lilitisin si Pangulong Duterte ng foreign interventionist non-entity to the Philippine Republic na grupo ng ICC sapagkat nakadugtong doon ang panawagan ni De Lima. Pero Eric, pag ginawa niya yon, pag ginawa ng president yon, parang iniinsulto niya yung sarili niya, iniinsulto niya yung kanyang administrasyon. Kasi ay ibig sabihin nun, wala tayong strong judicial system that we would need the ICC to intervene in matters that are supposed to be no concern of theirs if you are a sovereign nation with a strong judiciary system. Kasi ang ICC pumapasok lang naman yan sa mga bansa na walang malakas na judiciary system. So parang pag pinayagan niya yun, ibig sabihin umaamin tayo. Umaamin siya, no? Tsaka ang ICC, hindi po siya pwedeng manghimasok sa isang sovereign entity na hindi tayo miyembro at sakop nila.